Ayan, mama. Usapin sa lupain sa Porac, Pampanga. Ipinaglalaban laman raw ng mga magsasaka ang kanilang karapatan sa lupang sinasaka. Sino Soyo ang may balita? Masagang nag-aabang at nagbabantay sa labas ng Porac Municipal Police Station ang mag-inang Edna at Nicole Valencia. 3 araw na daw silang nagpapabalik-balik sa presinto para bantayan ang kanyang kapatid na lalaki na nakasama sa 12 magsasakang inaresto ng mga otoridad nitong Biyernes. Nagugat ang problema sa isang pinagtatalo ng lupain sa Hacienda Dolores, Porac, Pampanga. Pinag-aagawan ng naturang lupain ng grupong magsasakang aniban at mga kumpanyang FL at Triple L na nagsasabing nagmamay-ari umano ng lupain. Binantaan at sagabal raw kasi ang mga magsasaka sa mga inhinyero at trabahador ng FL at Triple L Corporation na nagsusukat at nagbabakod sa lugar. Isang writ of preliminary injunction na inilabas ng korte ang pinangahawakan ng 2 kumpanya. Pero para kay Edna, walang ginawang masama ang kanyang kapatid. Sa kwento ng mga nakasaksi, wala raw ginawang bayolente o iligal ang mga magsasaka. Pinaglalaban lamang raw ng mga magsasaka ang kanilang karapatan at tanging kinabubuhay. Binakod na yun, hindi na kami makakapasok sa mulahan namin. Paano kami makakapitas? Yun lang naman ang kinabubuhay namin. Sa kabila ng mainit na panahon, di raw nila maiwan ang mga kaanak dahil sa pangamba para sa seguridad. Binabantayan namin, baka bigla silang alisin na naman dito. Kinasuhan ng ilang empleyado ng FL at LLL Corporation sa mga magsasaka ng grave threats dahil raw sa pagdadala ng mga itak at bolo sa lugar. Pero para kay Mara Vic Tolentino, kailangan magdala ng bolo ang mga magsasaka sa kanilang tinatanimang lupa. Natural lang yung magdadala ng itak sa bundok. Siyempre magsasaka sila eh. Di naman napigil ni Aling Teresita ang kanyang emosyon. Di ba sila maawa sa mga tao? Wala naman silang ginagawa. Pinaglalaban lang yung karapatan nilang mga bundok na pinakukuha nilang pagkain. Tila'y sinadya naman raw ang pagkakakulong sa mga magsasaka. Araw-araw naman daw kasi silang pumupunta sa lugar, pero ngayon lamang inaresto. Sinaun pa nilang walang opisina. Talagang siguro nakaplano lahat yan. Kasama si cameraman Jeremy Diman, ako si Don Soyong nag-uula para sa Siyaw 856 Balitaan. Sige pa yan. Nagprotesta sa harap ng munisipyo ng Porac ang mahigit 500 mga Makpanjama mo siya eh. Kinundi na ng grupo ang pag-aresto sa kanilang mga kasamahan, kasabay ng paghiling ng kanilang kalayaan. Si Aizelin David ang may balita. Hawak ang kani-kanilang mga placards ay pinahayag ng may 500 magsasaka ng Hacienda Dolores at mga Aita sa Porac, Pampanga ang kanilang panawagan na mapalaya na ang kanilang mga kasamahan. Sa ating pong likuran, makikita natin ngayon ang pagtitipon-tipon ng mga magsasaka ng Hacienda Dolores at mga miyembro ng Aniban sa harap mismo ng Porac Police Station kung saan nakakulong ang 12 magsasaka na inaresto itong nakaraang Biyernes. Panawagan ng mga nagtipon dito ang mabilis na pagpapalaya sa mga magsasaka inaresto. Matapos ang paglulosaryo at panalangin, isang programa ang isinagawa ng mga dumalong magsasaka kung saan nila ipinahayag ang pagkondena sa pag-aresto sa kanilang mga kasamahan. Kabilang sa mga nakibahagi sa pagtitipon ang magsasakang si Joel Manaloto at ang aitang si Elizabeth Santiago. Paraan daw ito ng pagpapahayag ng kanilang pagsuporta sa mga inaresto nilang magsasaka. Sumusuporta po kami sa mga kasama namin ng Hortelano dahil po kinulong nila. Kaya naglalaban po namin ang aming karapatan bilang magsasaka. Gusto namin, siyempre wala naman silang tunay na kasalanan dahil lupa namin yun eh. Bayas luma namin yun eh. Si Marivic Tolentino kabilang sa naghihintay na mapalaya na ang asawang si Roel Tolentino. Wala daw kasalanan ng kanyang asawa at binabantayan lamang daw ang kanyang mga tanim nang bigla na lamang arestuhin. Wala namang kasalanan yung asawa ko, dapat ipalaya na lahat yun. Nagbabantay lang sa bundok eh. Hindi rin malaman ni Marivic kung ano ang gagawin dahil kapalit daw ng kalayaan ng kanyang asawa ay ang pagpapiyansa ng 24,000 piso. Wala naman po kami pera, wala naman kasalanan yung asawa ko. Paano kami magbabayad? Wala kami pera. Wala naman trabaho sa bahay lang. Kaya naman sa gitna ng programa, isa-isang nagbigay ng donasyon ang mga nagtipong magsasaka para mapiyansahan ang kanilang 12 kasamahan. Ate may milwagdala, no? Ng paraan para mapalaya na ng tuluyan ang mga kinudong na mga magsasaka. Kasabay din ng naturang kahilingan na yung pagtugon ng pamahalaan sa kanilang problema sa lupa. Kasama si cameraman Mark Pareho at si Aileen David nag-uulat para sa CLTV 36, Balitaan.
Samantala, pinalaya na ang 12 magsasaka ng Hacienda Dolores na dinampot ng Porac PNP nitong nakaraang Biyernes. Hindi raw aatras ang mga magsasaka dahil ipagpapatuloy raw nila ang kanilang pakikipaglaban para sa lupaing pinagmumula ng kanilang kabuhayan. Magbabalik si Aiden Lopez. Matapos ang halos 4 na araw na pagkakabilanggo, pinalaya na ang 12 magsasaka ng Hacienda Dolores itong Martes matapos na umurong ang 5 empleyado ng FL Properties and Management Development Corporation at LLM Holdings sa kanilang isinampang demanda laban sa mga ito. Bandang alas 12:40 ng tanghali nitong Martes, dumating sa istasyon ng pulis si Porac Mayor Conradito de la Cruz dala ang kopya ng Affidavit of Desistance o pag-attract ng 5 empleyado sa kanilang reklamong grave threat laban sa mga magsasaka at resolusyon ng Provincial Prosecutor para sa pagpapalaya sa mga magsasaka. Ayon sa alkalde, ginawa na niya ng paraan ng naturang problema upang agad na makalaya ang mga magsasaka na ikinulong nitong Biyernes ng gabi. Hinahanap ko yung sino yung mga nagko-complain, tapos kinausap ko, kinausap ko rin yung pinakaano nila, yung legal counsel nila, kasi kinakausap ko yung may-ari, nasa legal counsel lahat. So, nung inaayos ko, dahil walang office hour, dapat nung Biyernes pa eh. Kaso, siyempre, sinusunod natin yung proseso, yung mga legal remedy na pwedeng gawin. Napakiusap ko na huwag nang ituloy yung demanda. Tanging hinihingi lamang daw ng mga nagreklamo ay wala nang sakitan na mangyari at sumunod lamang daw sa batas ang lahat. Nakahinga naman ng maluwang ang 12 mga magsasaka matapos na makalabas na rin sa kulungan. Kaya po ma'am, at least nakalabas na walang kasalanan na itinulong kami. Hindi naman so, nabuksan yung problema namin na kaya sa buong Pilipinas para malaman nila yung daing namin. Nagpapasalamat din po ako dahil sa tulong na rin po yung mga sahod na rin po yung mayor saka yung mga chairman namin. Sa labas, masaya namang naghihintay ang mga kaanak at kabaryo ng mga magsasaka na pawi na rin ang pangungulila sa kanilang mga kasamahan. Ayon kay Atty. Edgar Bernal, abogado ng 12 magsasaka ng grupong Aniban, hindi daw nila inaasahan ng naturang tulong dahil ibang proseso daw kasi ang kanilang ginagawa. Nagulat na lang kami na malaya na sila ngayon dahil yung prosesong aming pinaghahandaan ay hindi pa namin nagsisimulan. Naging malaya sila sa pamamagitan ng ibang proseso. Ang prosesong yun ay ang pag-atras ng mga nagsampa ng kaso laban sa kanila. Pero dapat umanong ipahiran ang batas sa pagsasaka dahil ito ang ugat ng suliranin sa Hacienda Dolores. Dahil ang kasong ito ay agrarian at ayon sa Carper, kung ang dispute ay agrarian ng karakter, kinakailangan na ipalabas, hindi ibalanggo ang mga magsasaka, kundi i-refer ang kaso sa Department of Agrarian Reform. Sa kabila ng nangyari, hindi pa rin daw titigil ang mga magsasaka sa kanilang pangikipaglaban sa lupang matagal na rin sinasaka. Magpapatuloy pa po para makabit namin po yung dapat na maabot sa amin. Dahil ang lupa namin sa amin to ay mahanap namin sa mga tatay namin. Mas may karapatan kami sa lupang tinitirikan namin kesa sa mga trikulen na yan. Aming hinihingi na ma-revoke ang exemption order na lumabas dito sa region. Patuloy na paglaban ng mga magsasaka sa kanilang karapatan ay tutuloy po ito sa itaas. Kasama si cameraman Mark Parepa si Aislinn David nag-uulat para sa CLTV 36, Balitaan. Naglinaw ang pamunuan ng FLLL Corporation sa isinasagawang pagbabakod at pagsusukat ng lupa sa Hacienda Dolores. Kailangan umanong sundin ng mga magsasaka ang kautusan ng korte. Si Don Sohyong ang may balita. May basbas raw ng korte ang ginawang pagsusukat at pagbabakod ng FLLL Corporation sa lupang pinagtatalunan sa Hacienda Dolores, Porac, Pampanga. Ayon kay Atty. Anselmo Carlos, 2 writ of preliminary injunction raw ang ipinalabas ng korte pabor sa mga korporasyon. The respondent are restrained and enjoined from entering into the involved properties. Yes, sir. And the respondents are restrained and enjoined from disturbing and molesting
FL and LLF on this involvement. Kailangan raw igalang ng mga magsasaka ang naturang atas. You can continue on with the legal fight, but in the meanwhile, that there is an order. You have to respect it. Sa kasalukuyan ay wala pang tugon ang naunang motion for revocation of exemption na inihain ng mga magsasaka sa Department of Agrarian Reform. Nilinaw rin ng FL at LLL Corporation na ang mga empleyado nila at hindi ang mismong kumpanya ang nagsampa ng kaso laban sa 12 magsasakang inaresto ng kapulisan nitong Biyernes. Kasong grave threat ang ikinaso sa mga magsasaka. Ito raw ay dahil sa pagpigil at pagbabantang ginawa ng mga magsasaka sa mga empleyado ng FL at LLL na nagsusukat at nagbabakod sa lugar. Criminal complaint kasi yun. So yun mismo directly affected party. They are, I understand, on the payroll of FL and or LLL. Kasama si cameraman Jeremy Diman, ako si Don Soyong nag-uulat para sa CLTV 36 Balitan. Makakatakot yun.